237 billion. Saan napunta ang perang yan? Sa bulsa ni Marcos! Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo sa Kongreso, Senado at sa bulsa ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, ni First Lady Lisa Marcos at sa bulsa ni Bongbong Marcos. Tama! Coverage ng pera niyan. Pera natin ang PDIC mula sa bayad ng mga bangko, mula sa mga kita ng bangko. Ano po nangyari? Kinuha nila ang pondong yan. Imbis na pagandahin ang programa na tayo maglagay ng pera sa bangko, alam natin na hindi mawawala. Kaya mga kasama, pag pinagsama-sama mo, PhilHealth, 130 billion, PDIC, 107 billion. Magkano po lahat yan? 237 billion. Saan napunta ang perang yan? Sa bulsa ni Marcos! Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo sa Kongreso, Senado at sa bulsa ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, ni First Lady Lisa Marcos at sa bulsa ni Bongbong Marcos. Tama! Woo! Kaya po ako nandito ngayon bilang pakikisa sa isang matapang na kasama sa ating Kongreso. Pinapaliwanag ko po ang lahat ng isyong to at kahit sino sa Kongreso, sa Senado o sa Kabinete na gustong tumibate ay hahanap ako. Ang ginawa nila kay Kiko Barsaga ay kawalang yan. Ang tao walang ginawa kundi magsalita lamang ng katotohanan, magsalita ng kanyang iniisip, magsalita ng kanyang damdamin. Walang ninakaw si Kiko Barsaga! Tama! Protect Kiko! Kaya po ako nandito dahil ako yung nakikisa sa kanya at nakikisa sa lahat sa inyo. Kung gaya nilang gawin kay Kiko Barsaga yan, ay gagawin nila sa lahat ng tao. Si Captain Dado Enriquez, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Si General Romy Bokis, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Yung nasa kaliwa ko, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Sigurado ko, sa darating na panahon, isa sa atin dito ay makakasuhan pa. Hindi kami takot! Si Atty. Ferdy Topacio, ito ang ikakaso dito, yung kaguluhan sa Menjola. Siya pa ang pinagbibintangan na ng gulo, si Atty. Ferdy Topacio. Mga bobo sila! Hindi lang nila magawa dahil magaling na abogado to, si Atty. Ferdy Topacio. Tama! Kaya bilang pakikisa, ako po ay nandito, nakasama ninyo, kasama ang lahat ng mamamayang Pilipino, ang kapulisan, ang lahat na sundalo ng mga kabataan. Panahon na po na magsalita tayo, panahon na magkaisa tayo, itigil na ang kawaliang yan sa gobyerno, pigilan ang sindikato at ipaglaban natin ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor Mike Defensor. Alam niyo po, sa kaalaman ng lahat, yung 200 billion ay mapupuno po niya ang dalawang Olympic size na swimming pool. Ganyan po kadami, tatlo pala, tatlong Olympic size na swimming pool. Ganyan kagapal at systematic ang gobyerno natin ngayon. Napakawalang hiya sapagkat sila ang nagpapahirap sa ating mga ordinaryong Pilipino. Hindi na sila naging kontento pa sa kanilang yaman sapagkat ang nais pa nila ay ubusin ang kaba ng bayan. Kaya hanggat hindi nababago ang sistema, hindi tayo titigil kahit magpasko.
walang papaskong masaya kung ang presidente mo ay bangag at inutil. Isama mo na ang mga walang hiyang kongresista na nandyan sa loob ng House of Representatives. Kaya ngayon, pakinggan po natin ang matagal na ring lumalaban sa katiwalian at pang-aapi ng administrasyong ito. Tagapagtanggol ng mga inaapi. Walang iba o hindi si Atty. Ferdinand Topacio. Sabi, yung karamihan daw ng mga kongresista, mga kasamahan ni Jing at ni Mike, nag-iba na. Di ba si Gibo naging Maltese? Di ba yung Maltese, aso yun? May aso akong Maltese eh. Ano yan? Ang great multi-insecto. Alam nyo, nag-iba na daw ng nasyonalidad. Mga Canadian, Kanadito, Canadian. Tama! Ay nako, Voter pabor. huwag na natin pong kalilimutan bukod sa flood control, lahat ng anomalya nandiyan na. At yung ginagawa sa flood control, tama yung mga kasamahan namin, ay pinagtatakpan lang, niloloko lang tayo, minomoro-moro lang tayo. Yung ICI, wala yan! Tama! Meron ba namang independent commission, laging buntot yung alter ego ng presidente, si Vince Dizon. Tama! Paano naging independent yan? Meron ba independent commission, nanghihiram ng piskal sa DOJ? Niloloko lang tayo! Paano naging independent yan? Ano mga kriminal dyan, ICI? Ang problema po, dahil hawak nila ang ninakaw nila, billion, hundreds of billions, ginagamit po nila yan para mabili ang katapatan ng mga sektor ng ating lipunan para hindi maging widespread, kinokontrol ang media, tinatakot tayo, lahat sinusubukan nilang bilhin. Kaya bilang magtatapos po, para sa akin, sa ngayon pero alam nyo, huwag tayong tumigil kahit ganitong mga maliliit na mga pagtitipon ay papalaki po ng papalaki yan. Hayaan nyo lang, magtyaga lang tayong ipaliwanag sa ating mga kababayan ang nangyayari. Ngunit sa ngayon, ipasa Diyos na lang natin yan mga kasama. Nasaan ba si Victor? Victor! Victor! Kunin mo nga yung ating tarpaulin dito at dito ka. At aanyayahan ko na lamang po kayong manalangin muna at iangat na lang natin sa Panginoong Diyos ang katarungan na nais nating makamtan sa pamamagitan ng panalangin na galing po sa Biblia. Ito po ay galing sa Biblia. Ito po ay hindi po kami nagsabi. Napugin na natin. Kailangan natin sa imbang. Ito po ay Salmo 109. Ito po ay panalangin ng isang inaapi sa Panginoong Diyos na siya ang magbigay ng hustisya. Ito po ang ating ipanalangin. Lahat tayo sabay-sabay, kada umaga, tanghali o gabi, kahit isang beses isang araw, ipanalangin po natin to. At ako'y nananalig na maririnig po ang ating panalangin. Ito po ang panalangin sa Salmo 109. O Diyos na aking pinagpupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad!
at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na salinlahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Hindi po ako nagsasabi niyan, hindi tayo nagsasabi niyan. Yan ang hilingin natin sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katarungan. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Maraming salamat.